Bahagi ng panukalang batas ni Marikina Representative Stella Quimbo ang pagbabalik sa mandato ng National Food Authority na umangkat ng bigas. Sa ilalim ng House Bill 9030 o ang Philippine Rice Emergency Response Act, maaaring magdeklara ang Pangulo ng Bansa ng National Rice Emergency. Ito ay kung may hindi pangkaraniwan o sunod-sunod na pagtaas sa presyo ng bigas o labis na kakulangan sa supply ng produkto sa bansa. Sa ilalim ng Rice Tarification Law na inumpisang ipatupad noong 2019, ay inalis ang kapangyarihan ng NFA na umangkat ng bigas at sa mga lokal na magsasaka lamang ito maaaring mamili. Hindi na rin ito nakapagbebenta ng murang bigas sa palengke ngayon dahil para na lamang sa mga pangailangan kapag may kalamidad ang kanilang imbak. Ngunit dahil sa mahal na rin ang palay ngayon, hindi na makasabay ang NFA sa mga trader. Pagpapayagan natin ang NFA to import, ibig sabihin nun, medyo mas kakapal ang supply. So, that's one way to control the price increase. Nakapaloob din sa panukala ni Quimbo ang pag-aalis ng taripa sa bigas para bumaba ang presyo ng imported. Ganong kabigat ang epekto ng taripa. Halos 1/3 ng presyo ng bigas. So by removing the tariff, that's a very fast way of reducing the price of rice. Nais din itong amyendahan ang alokasyon sa Rice Competitiveness Enhancement Fund kung saan may kalayaan ng Department of Agriculture na magamit ang pondo gaya sa pang-ayuda sa mga retailer at iba pang apektado ng supply at presyo ng bigas. Sa pagtaya ng pamahalaan, nasa halos 6,000 na ang nasa kanilang listahan ang kwalipikadong mabigyan ng tig 15,000 pisong financial assistance. Ayon naman sa Federation of Free Farmers, bumaba ang presyo ng palay dahil sa paglalagay ng price cap sa bigas. To think na nagmahal ang abono, nagmahal ang krudo, inaasahan ng mga maraming magsasaka ngayon sana sila makabawi, yung ginto naging patupa, no? Because of the price ceiling. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.